Gagawa ka ng tama kahit na ang yung iba ay hindi na gumagawa. Para sa iyo, every day is your season. Okay. Ecclesiastes chapter 11 verse 6. We will read this verse, then after that we will pray. Sow your seed in the morning, and at the evening let not your hands be idle. For you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally well. Let us pray. Lord, salamat karong buntaga. Maraming salamat, Panginoon, sa bagong umaga na iyong ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa magandang pangangatawan, good health, Panginoon, na iyong binigay. Lord, tulungan mo kami ngayong umaga. Ining pulong Ginoo nga mong isgutan, imong kabubuton matuman. Holy Spirit, teach us that everything, Lord, that we are going to tackle this morning, it will really reach our heart. We will listen and ma-change ang among life. Masabta na mo Ginoo sa kaimportante, Lord, ang pagtanom sa tanang panahon. And we'll understand, Lord, what is the real meaning of sowing. And this morning, Lord, I pray that everyone na nagapamati karong Ginoo, nagatanaw, they will able to receive their portion. Huwag among ginarebuke ang tanang buhat sa kaaway, even ang balatian, basig naay. Mga kaigsoon na namo Ginoo karong buntaga nga nagtanaw, nga nagsakit. I pray and declare for healing right now. Receive it, brother, sister, in Jesus' name. You will receive healing gikan sa imong balatian. I rebuke all forms of sickness right now in the mighty name of Jesus. Lord, salamat Ginoo nga imong hikapon sila. Hipuin mo Panginoon ang bawat isa. Kanila nga ay balatian gikan sa kalimpungan sa palapa. Ako nagaampo Ginoo nga iyang matagamtaman Ginoo ang hikap sa balang espiritu karon takna. And he or she will able to receive healing right now in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you so much, oh God. In Jesus' name. Amen and amen. Okay, so again, good morning sa atong tanan, no? Good morning, plus tarta. And I hope inyo ning i-share. No, this is one of the wonderful lessons that we're going to tackle. Yung magtanim po tayo sa kahit anong seasons. Faithful effort in every stage of life, or sowing beyond the seasons. Gibasa na to di palang dugay. Madto pa diha sa Ecclesiastes 11:6. Ecclesiastes 11:6 na. Sow your seed in the morning, and at the evening let not your hands be idle. For you do not know which will succeed. Wala na kakabalo asa mag-success ato. Whether this or that, or whether both will do equally well. Okay. Brothers and sisters, seasons change. Muga na natay rainy season, natay summer, na kumbaga sa Pilipinas we have only 2 seasons. Tagulan, taginit. Sa Amerika, 4 seasons sila. But God's call to sow remains constant. Ang tawag sa Ginoo nga motanom remain constant. Pag sinabi constant, wala pong tinatanaw, wala pong tinitingnan na season. Yes, our kultura ng mga Pilipino, gatanaw ta. Sabi sa mga farmer sa rice field, no, sa mga nananom og humay or mais. Nagtanaw na sila kay basig motanom sila karon after 3 months mubaha. Pero ang Ginoo, kung isgutan nato, when we ask the Lord, Panginoon, kailan ako tatanim? God calls us to sow remains constant. Tanim. Walang anumang oras. Tanim. Although season change, but God's call to sow remains constant. So many people, mutanom lamang sila when it is easy. When it is convenient or promising. Kanang tanong-tanong kay murag nindot kaayo. Parang maganda ngayon, tatanim tayo kasi parang maganda talaga. Oh.
Yun ang ginagawa ng karamihan. But King Solomon reminds us that whether it's morning or evening, yung binasa natin kanina, we must keep sowing because the result belong to God. Yun ang sabi. Plant your seed in the morning, keep busy all afternoon, for you don't know if profit will come from one activity or another, or maybe both. Again, Solomon reminds us that whether it's morning or evening, we must keep sowing because the results belong to God. May mga puntos karumuntag ang gusto na ko i-share sa inyo, ha. Kining word nga, sowing in the morning season. Mutanom ta sa panahon sa kabuntagon. Like this morning. Hallelujah. Presko pa, no? Apang gitagaan ako ni sa kahulugan, season of strength. Panahon nga kusgan ka pa. Mato pa, in the morning, sow thy seed. Sa buntag, tanom ka sa imong binhi. Ngut pasabot, imong kabatan-on, your opportunity, your new beginnings. This is the season of energy, the season of vision and potential. Kaya sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, sinabi yan ni King Solomon pa rin. Sinabi niya, remember your Creator in the days of your youth. Before the days of trouble come, and years approach, when you will say, I find no pleasure in them. The first line, sinabi dyan, remember your Creator in the days of your youth. Ang ibig sabihin, sowing in the morning season. Kung bata pa ka karon, that's the time for you to sow wonderful things in the Lord. Kaya this is the season of energy. The season of vision. Klaro pa kayo. Makita pa nato. Ang atong potential, grabe. Ang vigor ba sa mga batanon, mga ayaw hulata, usa ka mo tanong, panahon sa kagabi una, sa kahaponon. Samtang sayo, napaka sa sayo, nga panahon, napaka sa morning season nimo, start. Mugay mato pa, remember your Creator in the days of thy youth. Remember now. Kung nagtanaw magkakaroon, medyo batanon pa ka, start to sow seed. Gawa ng tama. Bata pa, gawa ng tama. Kaya remember your Creator in the days of your youth before the days of trouble come. And the years approach when you will say, I find no pleasure in them. This verse reminds us to honor God early in life. To give honor to God early in life. Not waiting until old age when strength and opportunities are fewer. Diba pag medyo may edad na tayo, ibang-iba na, isip lang natin yung malakas. Kanabitang mag-basketball ka, pag batanon pa ka, bisa papila ka, dulaan kaya. Pero pag medyo matutiguang na ka, utok na lang nimo. Pagtuon nimo pag-lay up nimo sa bula, ang pagtuon nimo kaya nimo abot, wala gid di game. Mahilos na lang gid ka. Di na nimo maabot ang bula din nakaabot kay nga nam isip na lang nimo. Kay medyo tutiguang ba. Kaya sinabi kini nga bersikulo, nag-remind ka na to honor God early in life, in your morning season. Ayaw hulata nga matiguang ka, nga ang imong kusog nagkaupos na. Dili na mo kaya ang mga butang nga buluhaton, labi na sa ministry. Kaya ang sabi sa Lamentations chapter 3 verse 27, anak, nakipangsingit ka bersikulo, it is good for a man to bear the yoke while he is young. Sa gingon ni King Solomon, grabe sa Haring Solomon ba? Pagkanindot daw sa katao nga magkarga na sa giyugo, samtang bata pa siya. Mugani natay training sa mga batanon because this is in preparation pag sila ay maging mature na.
Di na sila mabaguhan ba? Buga ni kita nga maginikanan, we will always encourage our children nga mamahimong part sa ministry. Huwag nating hayaan na sila maging part, medyo lagas na, tiguwang na. Wala sila maanad, mo nang di sila gyud kakaya. Kung nga kini ato mga bata, pag ato gitudluan sila, samtang bata pa, tama gingon sa Proverbs 22:6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Hanggang season of mourning pa, turuan natin sila. Serving and being disciplined for God in youth builds strength for the future. Bakit po? Kasi ang mga kabataan, sila po ang franchise holder of the future. Sila ang backbone. Kaya sinabi po ni Dr. Jose Rizal, ang mga kabataan ay pag-asa ng bayan. Kaya dapat, ako masakitan ko kung matanaw ng mga leftist. Kana mga batanon karon ba nga grabe mo against gobyerno? Grabe gyud makaanak ko. Unsay mahitabo sa Pilipinas? Kung ganing mahitabo sila, unta sila, samtang batanon pa, nagapangalaga sa Ginoo. Sowing in the morning season, the season of strength. 1 Timothy chapter 4 verse 12, mato pa ni Apostol Pablo kan Timothy, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Youth is a chance to influence others through godly living. Kaya habang bata pa, hanggang sa kabataan pa, dapat ma-influensyahan sa tama. Mga young people, kung nagtanong mo karon, dapat ang inyong kinabuhi inyo na nang itanom diha gayud sa Ginoo. Psalms 119 verse 9, how can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. Paano daw ang usa ka batanon nga magpabilin sa dalan sa pagkabalaan? Magpuyo diha gayud sa pulong sa Ginoo. Mo gay ang pagtuon sa Biblia dili ni pangtiguang. Samtang bata pa, samtang kaya pa, samtang tinaw pa ang atong vision. Samtang kusugan pa kita, young people, involve mo. May lang matiguang mo. The best use of youthful life is aligning with God's word. Ang mga young people, nindot kayong kinabuhi kung ma-align mo kanunay diha sa Dios sa iyang pulong. Magamitan mo, maplastar mo, mamahimo maayong mga batanon. Makita nato ang Pilipinas karon. Magay mga anak ko, kung tumiaging eleksyon dito sa SK. Kaya may mga young people lang nga nidinigin na ko sila. Ayaw ninyo sunduga ang karaan ng mga politiko. Dapat mamahimo mong bag-ong henerasyon sa mga politiko. Naunsa pod. Murag maura mangyapon. Ma-influensyahan man, di man mo baro. Kaya lagi mahadlok man, di mo daog. Na imong kalakaran. Paano mangyari sa Pilipinas? 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, gikan karong di pamubalik ang Ginoo. O sa'y may tapos Pilipinas? Pilagan ito kang libo atong utang, matag usa. 140 plus thousand kada usa ka tao, matod pa ni Gatsalian. Kanang imong anak nga gamay pagkatutoy pa na, utangan na. Ingana ang nahitabo sa Pilipinas karon. Tungod sa nahitabo. Kaya nga naman kini mga tigulang na turon nga mga politiko, sa bata pa na sila, wala gid sila maitanom sa tama. Ang ilang morning season nila, ang ilang strength, kaniadto wala magamit gyud, wala maitanom sa tama, naitanom sa maot. Proverbs 20 verse 29. The glory of young men is their strength. Tingnan po natin yan. Agree here the splendor of old, but the glory of the young men is their strength. Lahira gyud og kusog ang mga batanon. Kagahapon bitaw no, naglimpyo-limpyo man di apil-apil ko di kami pastora.
Nya nato gikarga. Nya siya man ni akong anak kamugulangan. Ana siya nga, kargahan na tayo be. Iko pataka ra ka diha kabugat ana. Sao na bata na ba ko kaya nako? Yan akong gibinuangan ba. Kabalo sa di nagkukumukarga kay medyo tuti naman ta. Lahir agyud ang kusog sa batanon kaysa tigulang. Mato pa, strength and energy in youth should be used for God's purposes. Diba? Gamito na to na kanang inyong kusog samtang batanon pa mo dapat magamit na alang sa tumong sa Ginoo. Use the morning season to sow righteousness, faith, and good habits. Proverbs 22:6, yung kanina, sinabi ko kanina. Don't waste your youth. Dedicate it to God's service. Mo gani samtang batanon pa ayaw kinigamita sa way ayo nga kinabuhi. Hallelujah. Ayag hulata nga mo anak kalago matiguang nako siguro pastor usap ako mga lagad. Samtang young people pa ka, serve God now. Start to serve God now. Mo magin ang purpose Ginoo nganong gipakataho ka. Na ubang mayang people makauyab lang di naman manimba. Matingal lagi ko. I don't know to kung mo na observation ninyo. Mugay mo anak ko sa ilaha, prove me na kanang inyong pag-uyab-uyab bias Ginoo. Kaya kung nag-uyab-uyab mo, naging faithful mo, hala, pang-uyab mo. Apan kasagarang yun, 101%, tanan ngayang people, pag nakauyab na, maluya. Di na mo apilog simba, musimba ka usa, once a month, once a year ang uban. Kaniya tuwa pa uyab, grabe ka aktibo simbahan. Sa din nakauyab, matingala ka, nahimo namang sungayan. Abot pasabot, kanang imong uyab, dili na iyas Ginoo. Mo may nag-impluensya nimo. Gwapa na tanawon, pero ang sulod ana, demonyeta. Why? Nga naman, nga, nakauyab na nung ka, wala naman nung ka mo simba. Dapat unta na-inspire ka. Diba? Ano ako sa una, nakauyab kung Pastor Gina, nisamot man ko kaisog magwalik. Si Pastor Gina, nakauyab sa kuwa, gisugot ko niya, nangalagad man sa Ginoo, kay kabubutos Ginoo na. The same po na, karong buntaga. That's why mga anak ko, mo challenge ko sa young people. Although nagbawal ko niyo ana, apan kung di mo kayang gunitan ako diha, hala, prove me now. Kung makauyab ka, dapat mo samot kag kadasig sa pagsimba. Ang mo pasabot ka ng imong pagpanguyab, gitugutan sa Ginoo. Then, bring your uyab sa church. Apan kung kanang imong uyab, mo na nindala sa imong gawas, nawala na nung ka, kanang imong uyab, dili na iyas Ginoo. Balbal na. Oh, anananggal na, abat na. Hallelujah. That's why don't waste your youth. Dedicate it to God's service. Ikaduhang butang, sowing in the evening season. Ito na po, dito tayo. Di ba kanina, sowing in the morning season? Sowing in the evening. Kasi sinabi kanina, salita ng Diyos, magtanim ka ngayong umaga at hayaan mo na ang iyong kamay ay patuloy. Hindi di ka matapulan. Mutanom na po ka panahon sa kapunon, sa kagabion. Okay. Sowing in the evening season, the season of weakness. Hallelujah. And in the evening, withhold not thine hand. Later years, times of weariness or limitation. Sa medyo maedad na ka o 50 pataas, itawag ni siya times of weariness and limitation. Labi na mag-senior citizen na ka. Apan dili bot pasabot kay kumo katigulang na ka, dili na ka mga lagas Ginoo. Maugay na noon ang mayong panahon kay hapit na gyud ka. That's the time for you to make everything for God. Yes, the season of weakness. Hindi na katulad dati. Ayop na kini po mga senior citizen at lahat ng ating mga medyo maedad na. Huwag mong hayaan na pagpaglilingkod kay Lord ang pag-uusapan, sabihin mo ay para sa mga kabataan lang yan. Ako, sa bahay na lang ako. O sa ibot pasabot ni mo, di ka maimperno. Amot pasabot ni mo, wa kay kalag. The same ang mga tigulang nanay kalag, o pwede gapo na maimperno. Basta pagtuon ni mo sa langit, palakasan system. Dili bayag yun.
The temptation is to stop sowing because strength is lesser. Amot pasabot, pag medyo maedad ka na, ang tentasyon diha, din na kay kakatanom, kaya nga naman din na kay kakusgan. Wala na kay oportunidad. That's why you will stop sowing. But dili na mo nga itong encouragement karon. Yet, evening season can still bear fruit. Kahit na medyo tutiguang na ka, but still, makabunga gyapon ka. Sometimes even more lasting. Iba pa. Psalms 92 verse 14. O sa gingon diha. Matod pa ni sa Salmo 92:14. They will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green. Kanang cedar ba? Matod bisag tigulang nagapamunga gihapon. Tanang uban matigulang. Ang uban matigulang nagminyo gihapon. Nagpakasal gihapon. Mo anak kang ay na mo anang minyo tigulang naman mo. Ang uban mo tigulang usaman. Lawas lang dong ang natiguang ang kasing-kasing batanon gyapon. Abtik gyapon ang imong manong. Mindset man na. Kaya tama ang Bible, Psalms 92 verse 14. They will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green. Kaya ang ibig sabihin, kung nabilong ka sa gitawag seasons of weakness, evening, hindi ayaw pag-ingon nga di na kamutanom. Mo gani matupad ni King Solomon, mananom ka sa buntag ug ayaw tuguting ang imong kaluyahon. Ang katapulan mo'y magdikta nimo nga di ka katanom panahon sa kagabion. Tanom buntag, tanon sa hapon. Kaya wa ka masayod nga ang imong gitanom sa buntag o sa hapon mag-abot kaniya na, mag-harvest kaniya na. Ang buto pasabot ingani, kung mo kay tiguang na ka, wala na ba kay katungod sa pagpamuhat sa Ginoo? Still you have. Wag mo sabihin, Pastor, noon dati bata pa ko, batanon pa ko. Nakabuhat ko ato, karon murag di na kaayo. No. Ignunta ka, walay na usab. Ang kusog lang nimo ang medyo ning kunhod apan ang tawag sa Ginoo nagapadayon. You shall still bring forth fruit in old age. Kaya po, don't stop serving. Don't stop giving. Or don't stop sharing God's word. Even in the evening of life. Even in the evening of life. Keep on sowing. Meaning, keep on serving. Sa mga may edad na, sa mga matured believers sa church, ayaw pag-ingon nga di na mo kaya, sama sa gimos batanon. Yes, lahi sila. Apan naapog kay capability nga makahimo niya na. Pwede ka mubuhat sa ilang gihimo. Kaya nga naman, walay limitasyon ang pagtanom. Walay limitasyon ang pagpamuhat disbulat sa Ginoo. Ayaw ingna, ayaw ilain imong kaugalingon nga mga ka di na ko makahimo pastor. Mugani di sa ton church sa mong kayo. Gitigom nako tanang senior citizen. Of course ginatagaan namo sila ni pastora og love gift kada bulan. Bayad na, no, di na bayad. Apan ginanako sila, challenge din nako ninyo. Kay base unya pagka-thinking ninyo manggod, kumo kay tigulang na mo exempted na mo sa ministry. Kana may uban tigulang na mi pastor, may labot anang prayer good kada Miyerkules. Wala na mi gilabot anang simbalay kay tigulang na mi. Nya langit apil man lagi ka. O pastor, apil mis langit. Mo gani kinahanglan mo apil tas tanang activity. Yes, tigulang na ka apan aduna gyapon kay mahimo. Dili man siguro sama sa mga batanon. Apan ayaw mo paalkansi. Don't stop serving. Kumbaga, medyo hamtong ka naman, na makay mahimo, siguro na kay propriedad, na kay financially stable na ka sa mga tigulang na, you can be part. Invest in the kingdom. Don't stop giving. Sharing God's word. Kabalo man ka manulti. Gamita ang imong pagpanulti. Even though nga evening season ka na. The seasons of weakness. Hallelujah.
Ikatulo, trusting in God of all seasons. Ito po, tayo po ay mananalig sa Lord sa lahat ng seasons. Mato pa din for thou knowest not whither shall prosper. Wala ba tayo kalibutan? Mga ni panahon sa batanon pa, tanom. Panahon sa medyo tutiguang na tanom. Kung wala kay nahimo kanitong batanon ka, pag-abot nimo sa panahon nga medyo tutiguang ka, ayaw sunduga ang mali nimong gihimo. O ikaw batanon po karon, ayaw tanawa ang mga mali sa tigulang. Buhata ang tama, sumala sa Word of God. Kay wala ka masayod, asa dapita diha ka pauswagon sa Ginoo. Amot pasabot ba, diligent heart ang makugihong kasing-kasing. Di na muundang sa pagtanom kay ngano man nakabalo siya nga kining tanan para sa Ginoo. Kay ang resulta are uncertain to us but sure to God. Wa man tay kabalo kung sa may tabo, pero sa Ginoo kabalo siya. Isaiah 55 verse 11 anak. O sa gingon sa Isaiah 55:11, so is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I set it. Sa ibot pasabot niya na, every season of sowing has meaning in God's plan. Lahat ng inyong itinanim, kapatid, alam ng Diyos yan. Si Lord nang bahala magpatubo ana, ang atong buhaton mo tanumta. Mubuhat tag tama. Unsay na ihuna-hunaan nimong tama, buhata na. Kung part ka sa church, unsay nabutang si mong unahuna, buhata na. Mutanom ta. Gawin natin yan. Parang buhay na natin yan. Every season. Ay pag-ingon nga, usara ko mga lagan, matinudaan ng pastor pag medyo may asawa na ko. Karon di pa kayo ko. Mali na siya. Pag wala ka pang asawa, magtinarong na kadaan. Kaysa panahon maminyo na ka, musamot na kagkabuutan. Kung sa panahon nga, batanon ka, grabe ka ka-active, ipadayo na, panahon nga naminyo na ka. Ang problema, baliktad man. Sa panahon nga, wa pa siya'y uyab. Wa pa maminyo, grabe ka faithful sa church. Sa panahon nga naminyo na matingala ka, daga na magbalibad, makasabot man po taan nga pastor. Pero, sabton ko na to, pero ikaw nga taglawas, kabalo ka nga di gina maayo. Mangita kag pamagi, unsaon mo gahin kag panahon, imo tagag priority si Lord. For example, pamilyado na ka, nag-business ka. Kanang business nimo para magunan nimo. Ayaw pasangili kanunay ang ginawa na para magunan nimo. Kasi pastor, di mag-attend pastor kay kabalo na ka pastor kining atong negosyo para sa Ginoo man ni. Ayaw pag binot-bot God. Para na nimo. Kay kung para pa nas Ginoo, muhatag kag panahon para sa Ginoo. Kaya sabi dito sa Isaiah 55:11, it will not return to me empty. Yung salita ng Diyos nga iyang gipagawas, dili na mo balik sa iya nga empty. Gusto sa Ginoo nga ang word nga imong madunggan even karon buntaga, adunay mahitabo nindot sa imong kinabuhi. Mato ba, but will accomplish what I desire. Sinabi ni Lord, what I desire. Ano ba talaga ang gusto ni Lord sa buhay natin? Mabago. Pagpapalain. And achieve the purpose for which I sent it. Ano ba ang purpose ni Lord? Bakit ipinadala niya ang salita? Upang mabago ang bawat isa. Upang pagpalain ang bawat isa. Kaya every season of sowing has meaning in God's plan. That's why God will bless o may bless both effort abundantly. Kung young people magkakaroon nga nagtrabaho ka, pagpapalain ka ni Lord. Kung medyo adult na kapagpapalain ka ni Lord. Kung isa mo sa church, pagkanindot ka mahitabo. What if ang trabaho sa mga young people gipauswag sa Ginoo? And what if ang gitrabaho sa mga tigulang gipauswag sa Ginoo? O sa mahitabo sa simbahan, mo grow, mamay influential, makapanalangin sa tanan. Hallelujah. Be faithful in every season and let God handle the harvest.
trabahuin lang po natin ang dapat nating trabahuin. Si Lord ay bahala sa harvest. Di ba, ang mutanom, kita man, dili man ang Ginoo ang nintanom, humana gitanom sa God the Father si Jesus. Siya ang unang lisong nga gitanom, aron daghay mga buhi, o kita ang nangabuhi. Kita ang prutas. Then kita na po ang mutanom karon aron adunay mga buhi. Another thing, the reward of seasonless sowing. Pagkaninod ani. The reward of seasonless sowing. What is this all about? Kada wala kay gitanom nga panahon ba? Wala kami nga init man, di sa akong tanom. Aulan man di ko tanom. Wala kang tinitingnan. Seasonless gani. Kung na may seedless nga mga prutas, napoy seasonless. Seasonless sowing. God honors faithfulness, not just fruitfulness. Pag seasonless sowing, faithful ka nga tao. Wala ka magtanaw ulan ba na o init ba sa mutanom ka. Gibaha man to na, pagos baha mo tanom na pud ka. Di ba? Amo say matagam. Di na ta mag-uma kay landslide, gibagyo man. Di na ta. Ang taong faithful, ang taong mutanom may gyud, pagkahuman sa bagyo, mananom largo na. Kaya nga naman, ang mindset niya, walay harvest kung walay tanom. That's why kung seasonless ka nga sower, balik ko na ko ha, if you are a seasonless sower, adun na kay reward. The harvest may come in ways or times we least expect. Galatians 6:9. Principle ba yan eh? O sige kung sa Galatians 6:9, anak. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. If we do not give up, kung dili ta muundang. Nagtanom ka karon, medyo na failure. Tanom na pod, failure. Tanom, failure. Di kumutuo ka ng imong sigig tanom, nga di ka makaharbis na. Yes, na kay failure. But failure is not, dili na siya maoy imong kapildihan. But ang failure mo na imong kalig-on pohon. Nga naman, the more ka malig-on sa panahon nga aduna na kay failures. Ayaw lang yun undang. But ma-challenge ka. Kana mga tao bitang mga bigatin karon, daga na sila mga sipyat. Si Thomas Alva Edison, di ba? I don't know if tama ako. Katong nag-invento nining suga. Pila ka bulb ang iyahang 60,000 kapin ka bulb. Usa lang ka bulb aning siga. Kung kita pa to, o sa kasipyat, di na ka mo padayon. Apan ang taong seasonless, bahala nagdaghag sipyat, apan usa lang ni. Usa lang katsambahanib. Rak-rak tani. Hallelujah. Kaya nga naman, principle man na. In eternity, every act of sowing will be remembered by God. Hallelujah. Tanan nga imong gihimo, tanom nimo, sa langit, gitiman anas Ginoo. O sa gingon sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers, and stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Kana? Always give yourselves fully to the work of the Lord. Because you know, timan nyo na, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Lahat na ating pagpapagal, napagod ka sa gawain ng Diyos, patuloy ka pa rin gumagawa. Your labor in the Lord is not in vain. Ang tanan nimo paghago dili makawang. Wala na gikalimtan sa Ginoo. Mo gani sa langit ginalantaw ka niya. Sa panahon may atras ka, wala na, pildi ka na. Dili pildi ang Diyos. Dapat dili ta ingana nga dali kay mo ayaw. Kana magitaw og ayawin na Kristiyano. Pag may problema, aalis na agad. Pag may problema, aayaw na. Hindi ganon. Amot pasabot igsoon, padayon sa pagtanom. Kung giaway ka, tanom og gugma. Giaway na pug ka, tanom gyud og gugma. Giaway ka,
tanom nga po gugma. Ayaw undang sa pagtanom og gugma. Kaluoy, truth, and the gospel in every stage of life. Patuloy ka nagsasangyaw. Bisan pa og puro negatibo mga tao, as long as nakapuyo ka diha, keep on believing, gawa ka ng mabuti. And you will never regret it. Murag sa inyong balay ba, ikaw lang ang Kristiyano, gagawa ka ng mabuti. Ikaw ang nagtrabaho, bili ka ng grocery. Kahit nung nasa loob ng bahay mo ay mga walang hiyang tao, ipakita mo lang talaga na ikaw ay Kristiyano. Mapalit ka grocery, di po ka magdinalo. Nya Kristiyano ka, nya dalo kayo ka. Nya sila, mga unbeliever. Wala na. Gawa ka lang ng mabuti kahit para bang mag-exploit na ka. Sige lang. Ipakita mo, si Lord bahala na. Si Lord na lang bahala dyan. May gagawin sa Lord sa pamilya mo. Pero kung surrender na ka, di na ka mapalit. O sweldo ka, musibat ka, dito na kasagaw sa mukaon-kaon, malabyan pa kasi mo maigsuon, tuan ang born again. Tuan ang dalo, di ba? Lahi rabag ka na sila, di ka na mahinugon mo istorya. Dauton ka largo. Masakitan ka. Kaya nga naman, nagtago-tago pod. Ang imong buhaton diha igsuon, nga kinahanglan gyud maipakita nimo ang tama. Tanom ka. Sow love, sow kindness, truth, and the gospel in every stage of life. And you will never regret it. Hallelujah. Just type amen kung giganahan mo, ana. Just type amen. Okay. So, morning or evening, strength or weakness, beginning or ending, padayon sa pagtanom. Akong malikon. Sa season of morning, season of evening, the season of strength and the season of weakness, beginning or ending, keep sowing. Huwag mong sabihin na, ngayon lang ako tatanim, sunod, hindi na. Patuloy po tayo. Hindi natin alam kung kailan at saan, kung asa yun ang mutubo niya. Seasons will pass, but the seeds of faithfulness will remain. Seasons will pass, but the seeds of faithfulness will remain. Naibalo mo sa story, o sa ka-istorya sa Chinese, seed of the Chinese bamboo. And seed of the fruit-bearing tree. Nabalo mo sa istorya na niya. Gitanom na siya sa mag-uuma. Ang usa ka mag-uuma nagtanom siya og seed sa Chinese bamboo. Ang usa po nagtanom, ang usa ka mag-uuma nagtanom po siya og fruit-bearing tree. Mangga. Abtag 2 ka semana ang mangga nang sprout na, ning turok na. In 4 years ang mangga dako na. Nanay bulak, aksyon nagpamunga. Apan ang tao nga nagtanom og Chinese bamboo, abi ninyo, wala pag moturok ang iyahang gitanom 4 years na. Pag-abot og 5 years, wa pagyapon mo tubo. Samantala ang pikas, dako na kayo. Balik ko nako, seasons will pass, but the seeds of faithfulness will remain. And suddenly, usa ka buntag niya na, adunay ming gawas, ning gitib ang kinabuhi ni adtong liso sa Chinese bamboo. Diha in 3 weeks, 90 feet ang kataas sa Chinese bamboo tree. Gidungawan na lang niya ang mangga. Kaya nga naman, ang liso nga gitanom lagi sa faithfulness will remain.
dili mawala ng imong tinanom. Pastor, usay may nahitabo niya tong lisos Chinese bamboo. Ang kinaede ning Chinese bamboo, ang unang mutubo ang yang ugat, ang ilalom niya. Dito magsigi siya og ang lihok niya sa ilalom. Gipalig-o niya ang punuan pag-ayo. In preparation sa mugitib nga usa kay stock ni ini. Ug mo ni una. Ang but pasabot kanang imong tinanom nga pinhi nga liso. Kung wala pa man nimo makita na nga minggitib, gipurma pa sa daan, gipalig-on pa daan. Then suddenly, one day, makita nimo na, makaana ka. Wow! Tinuod ko ang Word of God. Nakoy challenge ko ron buntaga, don't let the changing season stop you from sowing for God's glory. Ayaw tuguti. Ako mo kay rainy season na, di na ka mananom. Ayaw tuguti. Ako mo kay dry season, di na ka mananom. Don't let the changing season stop you from sowing for God's glory. Lahat po ng panahon dapat tayo po ay mag-sow. Young people ka, sow. Tanom ka. Para sa Ginoo. Ibigay todo ang buhay. Huwag mong sabihin, matanda ka na, wala ka ng karapatan. May gagawin ka, bro. May gagawin ka. Hallelujah. Ibigay kay Lord lahat. Kaya huwag mong sabihin na walang-wala ka na, tapos ka na, matanda ka na. Challenge na ako. Magtanom, mamuhat, mag-serve kay Lord. In Psalms 126 verse 6, He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves. Hallelujah. Siya daw nga nagalakaw, nga naghilak, kapag nagdala siya og precious seed, muani siya og kalipay. Example, karong buntaga, nangalagad kas Ginoo, grabing tinamnanay, grabing gibuhat nimo, nagtanom na kagugma, nagtanom na kapakigdait, nagtanom ka bisan sa imong finances, nagatabang ka sa ministry, nagatanom ka sa mga missions, imong kaugalingon, imong gigahin for God. Apan mga nakawa pa mangyapoy na hitabo, kuha pa ginahitabo, but I tell you, base ka ng imong tinanom, mura na siya og liso sa Chinese bamboo. Then one day, you will have your reward. Pastor, matagal ko nang ipinalangin yung asawa ko. Hanggang ngayon, misamot naman siya kasalbahis. Oy, murag wa mangyapon siya adultly. Ingnon ta ka igsuon, tanom lang. Bisag naghila ka karon, nag-aray ka sa mga panghitabo. Ang imong banang imong giampon ni samot man ka mantas. Apan ingnon ta ka, dili ikaw ang mubago ana si Lord. Padayon lang sa pagtanom. Kanunay lang sa pagtanom. Pray. Ipakita ang gugma sa imong bana. Ipakita ang gugma sa imong mga anak. Bisan to makita ni murag wala man gyud, wa man gini sa mga lakad gyapon. Base na kay pagkulang. Check your life. Tudo bigay kay Lord. Negosyante ka. Store, dugay na pag negosyo pa mo-angat niya akong business. Tanom daw. Ibigay todo kay Lord lahat. Yung buhay mo, Panginoon, nagbi-business ako, pero sa iyo ito, Panginoon. Maging part ka sa ministry. Kaya isip-isipin natin, kapatid, bakit tayo nagbi-business? Nag-business ka para sa kayuhan sa imong pamilya, di ba? Gustuhanong ka. So, kinahanglan makita po diya sa imong kinabuhi. Ano mo kang kabahin sa ministry? Yang problema po ito. Nung nagbi-business ka na, kulang ng time mo kay Lord. Wala nagdali na ka kanunay, wala na kay prayer gani, di na ka makapilog cell group. Kay kanunay na babag ang cell group, babag ang simba sa imong pagdato, mali ka. Dili babag ang pagpangalaga sa imong pagdato. Apan maunay hinungdan nga ikaw mo asinso. If you know.
the secret. Tanong. I'm not pointing out this morning about money. But your life, ihatag kay Lord ang tudong-tudong pagserbisyo. Ihatag sa Ginoo. Okay ka nag-ingon diya, batong atong gibasa ganiha, magtanim ka sa ngayong umaga in the morning. Ug ay tuguti nga maluya ka, kapuyong ka panahon sa kahaponon. Keep on sowing. Okay, and everything po yan, kapatid. Buhay mo, ibigay todo kay Lord. Yung business mo, kay Lord. Pamilya mo, kay Lord yan. Lahat ng bagay para kay Lord yan. Then one day, saad man sa Ginoo gud nga ikaw iyahang pagapauswagon. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Gadala na ka sa kalipay, kaya nga naman, ning harvest na ka sa bunga sa imong paghago. Hallelujah. I hope nga karong buntaga makaigsunan kung na-bless ka ani nga mga mensahe. Just type Amen. And I would like to challenge everyone this morning. If na-bless mo karong buntaga, tanong mo diha sa inyong ministry. Asa mo nga church karon, tanong mo sa inyong church. Tam nini. May gagawin sa Lord sa iyo. Tam nini siya. Depende o sa impression nimo karon sa imong itanom. But I pray that God will give a word to you this morning. Bibigyan ka ni Lord ng word nasa isipan mo at ilagay sa puso mo. As I declare blessing to you this morning, let us pray. Our most gracious loving Father, salamat Panginoon sa buhay na ibinigay sa amin. Sa kaligtasan Panginoon na iyong binigay sa amin. Unang-una Lord, ikaw ang nagbigay kay Jesus upang mamatay sa cross para sa amin. Lord, karong buntaga Ginoo, kini nga mensahe Lord, pinasahi Ginoo nga mamuhat sa among kinabuhi. Ako nagaampo o Dios, ikaw Ginoo magapanalangin sa matag usa. Every word Ginoo nga ilang nadunggan karon dili kini mo labay nga kawang, apan adunay butang buhaton nimo sa ilang kinabuhi today. Young people, ako nagaampo nga ikaw o Diyos magabless sa mga young people. Even sa mga senior citizen, sa mga matured believers, sa ilang panginaron, ako nagaampo Ginoo nga sila mamahimong kabahin. Walay exempted sa church, but everyone Lord mutanom kay mao kini ang gusto nimo Ginoo kanamo. Maybe ang among harvest Ginoo murag langan man, but Lord, we believe according sa imong word, adunay season of harvest. Bless us today in Jesus' name. Amen. O amen.